Kaya hello po, magandang buhay po mga kapusong kolektor. Ito po ibabahagi ko lang po ang tungkol dito sa mga lumang perang papel na ito, para po malaman ng iba, lalo sa mga kabataan na hindi pa ah, alam kung bakit may mga perang ganito. Ito po ay mga lumang pera ng Pilipinas. Ito po ang tinatawag na guerrilla money or emergency notes. Okay, ang emergency notes o guerrilla money ay ang mga pirang inilabas sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig noong 1942 hanggang 1945. At habang nasa ilalim ng pananakop ng mga Hapones. Ang mga ito ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas kung paano ito nagsimula. Noong Disyembre 1941, sinalakay ng Japan ang Pilipinas. Habang papalapit ang mga Hapones, lumikas naman ang pamahalaang Commonwealth ni Manuel L. Quezon. So bago siya tuluyang umalis ng bansa noong 1942, pinahintulutan niya ang mga lalawigan at mga lokal na pamahalaan na bumuo ng isang emergency currency boards at currency committees upang maglimbag ng mga pansamantalang salapi na magagamit habang may digmaan. At ang pinakamaagang inilabas na mga emergency notes ay ang noong unang bahagi ng 1942. Ito ay mula sa Cagayan. Sumunod ang mga iba pang mga lalawigan tulad ng Cebu, Negros Occidental, Misamis, Leyte, Mindanao at iba pa. Gamit ang mga ordinaryo mga papel at gamit ng pamprenta. Ang dahilan na kung bakit ito inilabas dahil nagkulang ang opisyal na salapi dahil sa kaguluhan ng digmaan at kailangang mabayaran ang mga kawani ng pamahalaan pati na mga sundalo at mga gerilya. At kailangan din ng mga mamamayan ang pirang magamit sa pang-araw-araw na kalakalan sa mga lugar na hindi kontrolado ng mga Hapones. At nais mapanatili ng ang autoridad ng pamahalaang Commonwealth sa mga malayang lugar. At bakit pala ito ay tinawag itong guerrilla money? Dahil marami sa mga pirang ito ay ginawa at ginamit ng mga pwersang guerrilla at ng mga lokal na pamahalaang patuloy na lumalaban sa pananakop ng Japan. Ang mga ito ay tinatanggap ng pamilihan sa mga lugar na kontrolado ng mga guerrilla. Samantalang nagpalabas rin ng ang pamahalaang Hapones ng sarili nilang salapi na sa kalaunan ay tinawag ng mga Pilipino na Mickey Mouse Money dahil sa matinding inflasyon ng ikalawang pagkawala ng halaga nito ng mga pera ng Hapon. At ipinagbawal din ng mga Hapones ang pagmamay-ari ng mga guerrilla money or emergency notes. At ang mahuhuling may mga hawak nito ay kanilang inaaresto at pinaparusahan. So pagkatapos ng digmaan at ng paglayan ng Pilipinas noong 1945, maraming emergency notes ang pinubos o niredeem ng pamahalaan sa ilalim ng batas tulad ng Republic Act number 369 noong 1949. Bagaman hindi lahat ng ori at halaga ay nabayaran ng buo. Okay, so sa madaling sabi, ang emergency notes o guerrilla money ay nagsimula noong 1942 sa pahintulot ni Pangulong Manuel L. Quezon bilang pansamantalang salapi upang mapanatili ang ekonomiya at masuportahan ang mga paglaban ng mga Pilipino laban sa mga pananakop ng Japan, Hapones.
Kaya ngayon ang mga ito ay itinuring na mahalagang koleksyon at makasaysayang alaala ng ikalawang digmaang pandaigdig. Okay, so mabuti na lang ay kahit paano ay atin itong mga na-preserve o naitabi ang mga makasaysayang pera na ito, mga guerrilla notes at mga emergency notes. Para naman po ito ay may mga bagong henerasyon o mga kabataan na magtatanong tungkol dito ay talagang mahahawakan nila na hindi na lang yung kwento. At yan ay makikita nila. So ito po mga ito ay ilan nito ay mga kadalasan mga circulative condition na. Pero ito ay atin pa rin patuloy na pini-preserve o iniingatan para ito ay maaari pa nating maiwan sa mga susunod na henerasyon. So yun po ang kahalagahan nito, itong mga lumang perang papel na ito ng mga guerrilla notes at ng mga emergency money. Okay, yun lang po mga kapusong kolektor. Salamat po sa inyong panonood. Sana po inyo nagustuhan ating maiksing kalamanan na ibahagi. Sa mga nakapanood po nito, makiusap ako po ng konting pabor. Pa-like naman po at pwede kayo mag-comment at pa-subscribe na po sa ating bagong YouTube channel. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at gabayan po tayo ng Panginoong Diyos.